Kung sasabihin natin, mahal natin ang Diyos, kaya ako naglilingkod, isang malungkot na katotohanan at tama yung sinasabi ni Pastor kanina. Paano pala kung hindi mo na mahal ang Panginoon, hindi ka na maglilingkod sa Diyos? Paano kapag halimbawa tayo ay nakararanas ng mga bagay, ito yung plano ko, ito yung gusto ko, ito yung maaaring gawin ko sa pamilya ko, sa sarili ko, pero pag hindi natin nakita, maglilingkod pa ba tayo sa Diyos? Training po sa ating mga kapatid. Part ng paghubog sa atin ang pagdaanan natin ang lahat ng sitwasyon. Pangit at maganda. Pero kapag tayo nananatili sa kabila ng mga panghihina, sa kabila ng mga sitwasyon pinagdadaanan natin, pag nanatili tayo, unti-unti mawawala yung ating mga kahinaan. Ibig sabihin yung karupukan natin bilang tao ay unti-unti mapapalitan ng pagiging isang solido na nakapundasyon sa Panginoon sa salita ng Diyos. Kaya wag po tayo magtaka mga kapatid kung sakasakaling pinagdadaanan natin yung panghihina. Normal po yan sa tao na magkaroon ng pagkakataong bumagsak sa pagkakasala. Sapagkat tayo po ay takot, marupok ang tawag. Maging sa Exodus sa panahon ni Moises, nakita nila yung mga himala ng Diyos. Ganun yung dagat, hinati, nakatawid sila sa tuyong lupa. Diyos nagpapadala ng pagkain araw-araw. Pero may tendency pa rin na yung mga Israelita ay nangihina, pero hindi pa rin nila makita yung goodness ng Diyos. Kaya tama sinasabi ni Pastor kanina, minahal tayo ng Diyos. Kaya dapat tayong mag-respond ng pagmamahal sa Kanya. Kaya the more na nakararamdam tayo ng panghihina, the more nating pagsikapan na maka-charge tayo sa Panginoon. Na kapag ang isang bagay na gusto natin ay hindi nangyari, baka may mas higit na mabuting plano ang Diyos sa atin. Sabi ko nga sa Romans 5:2, everything works together for good for those who love God. Parang sabihin natin, matino naman na tao si Jose. Alam natin yung kwento. Anong ginawa ng kanyang mga kapatid? Inihulog sa hukay at para palabasing namatay. At isabi sa kanilang magulang, Tay, wala na si Jose, yung palangga mo. Tinatahian pa man daw kasi ng magandang damit na may mga kulay-kulay pa. Siguro malo, parang gano'n. Tapos inihulog sa hukay. Tapos ginawa-gawa nila, di ba, sa istorya, nagkatay ng kambing, inilubog doon yung kanyang malo, tapos pinakita sa tatay. Sabi ko, talagang hindi namin makita, siguro niluray ng leon. Pero naisip pa rin ng mga kapatid, ng panganay, sabi, hamuhin natin, pagkapirahan na lang natin. So hinamo, ibinenta. Ibinenta sa mga Ismailita. At ang Ismailita naman ay ibinenta naman sa mga taga-Ehipto. At nabili siya ni General Potiphar. Doon sa kwento makikita natin, matino naman na tao si Joseph, pero bakit nakararanas siya ng ganong kalupit na mga pinagdadaanan? Hanggang sa dumating sa puntos, nabilanggo siya, hindi dahil sa ginusto niya, dahil sa may kasalanan siya. Nabilanggo siya dahil sa hindi siya nagkasala. Ang lupit, di ba, kung titingnan natin? Kasi, gandang lalaki siguro eh. Inaraw-araw mo naman siya ni Potiphar nakiti, ni Mrs. Potiphar, na hindi man niya pinatulan. Kaya dahil sa hindi niya pinatulan, pinakulong na lang siya. Sabi siguro ni Mrs. Potiphar, ikaw ha, ayaw mo sa akin, diyan ka sa kulungan. So, ang sama ng sitwasyon, ang pangit ng sitwasyon. Pero akalain mo, ang plano ng Diyos pala ay para siya ay gamitin na mag-interpret ng panaginip ng parao at siya ang magiging dahilan upang masalba ang kanilang buong lahi. Na kung hindi nangyari yun, ay sino man yung magiging administrador ng kayamanan ng Egypto during those time? So, ibig sabihin, ang lahat ng mga nangyari kay Joseph na napakapangit, ang purpose ng Diyos ay maganda sa dulo. Naging dahilan siya upang masalba ng kanilang buong lahi at ang buong Middle East during those time para may makain sila. Sila Daniel, ang kanyang mga barkada, nalagay sila sa isang sitwasyon na napakahirap. Pero anong purpose ng Diyos? Para ipakilala na ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging Diyos, ay higit kaysa alinmang dinidiyos during those time. Kailangan natin matutunan mga kapatid, na ang pinakang sekreto lang ay manatili po tayong konektado sa Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa pag naghihina tayo. Normal lang yan. Pag hindi natin nakikita yung resulta ng ating mga pinaghihirapan, normal lang yan. May mas magandang plano ang Diyos. Si Abraham maraming sablay. Si Jacob maraming sablay. Si David maraming sablay. Pero hindi sila binitawan ng Panginoon. Sapagkat yung kanyang pangako
ay nananatili. Good morning. Hallelujah. Sa mga Kristiyano, ang ating siniselebrate na New Year is January. Diba January 1, New Year natin? Sinong inchik dito? Wala man? Wala man, no? Kasi mga inchik nag-celebrate sila ng New Year nila kahapon ba? Oo. Pero mapalan tayo dahil hindi na tayo naniniwala sa dragon. Yung mga Kristiyano dapat hindi na nagsiselebrate ng kapistahan ng mga dragon. Kasi sa Biblia, alam natin yung dragon, nagre-represent kay Satanas. May mga Kristiyano pa rin siguro naliligaw na nagkikipag-celebrate sa gano'n. Which is dapat hindi na natin ginagawa, mga kapatid. Purihin ng Diyos dahil tayo mga Kristiyano na ang ating siniselebrate ay goodness ng Panginoon. Purihin ng Diyos, ang ganda tingnan, na kapag yung mga nagpupuri, naglilid ng praise and worship ay talagang bigay na bigay, yung hindi parang artista yung nagpiperform. Yung nagpiperform pag galing sa puso, ang sarap pakinggan at ang sarap magpuri sa Panginoon. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating praise team dahil yun na talaga ang inaasahan ng Diyos sa atin. Sabi nga po ni Pastor kanina tayo ay mga palakon, tayo ay mga tungkod, tayo ginagamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan. At parang may kaugnayan din yan yung aking gustong dalhin sa umagang ito. Sapagkat ito yung aking paboritong bersikulo na lagi kong binabanggit. Para magkaroon po tayo ng tinatawag na pangunawa sa lahat ng sitwasyon na hindi tayo nag-murmur, hindi tayo nagreklamo. Ang paboritong bersikulo po ay alam ni Brother Judo, Roma 8:28. Di po ba? Sapagkat ang Roma 8:28 po ay napakalawak po ng sinasaklaw po nito. Hindi po ito tumutukoy lang sa isang sitwasyon na maaaring sabihin natin na halimbawa, nasunugan ka na, masaya ka ba? Pero sabi doon sa bersikulo, everything works together for good for those who love God and being called according to His purpose. Maaaring doon sa mga nasunugan, malungkot man isipin, pero sa mga taong nakakaunawa sa salita ng Diyos, meron pa doon nagpapasalamat, ay purihin ng Diyos, buti nasunog ang lugar na ito. Parang pangit tingnan, di po ba? Pero mayroon isang rason ang Diyos na malinaw para sa mga tinawag at minamahal at tinawag ayon sa kanyang purpose. Kung may mga Kristiyano man doon na nadamay sa pagkakasunog na yan, maaaring nagpapasalamat sa yung ilan sa kanila sapagkat makakaalis na sila doon sa isang lugar na hindi tiyak. May ilalagay na sila sa isang lugar na pwede nang sabihin, akin na ito. Sapagkat ang gobyerno na ang gagawa para sa kanila. Sa isang banda, kung titingnan natin, pangit, pero mayroong dakilang layunin ng Diyos. Di po ba? At yan ang gusto nating pag-usapan niya yung umaga. Sino ba dito ang hindi nakaranas ng manghina? Nakaranas na rin ba kayo manghina? Nakaranas na ba kayo ng parang natatabangan na kayo sa gawain? Yung parang kung sa part ng pastor, sa part ng leader, ay isang malungkot na tanawin. Kapag kayong upuan ay daming bingaw-bingaw, ay hindi yung ipin, yung upuan ng walang nakaupo. Ibig kong sabihin, kapag ang leader po ay may nakikitang parang something na bumababa yung attendance, malungkot sa part ng leader, malungkot sa part ng pastor, o sa sino mang nag-a-administer ng gawain. Malungkot po. Totoo po yun. Sa mga tuwid, hindi lamang po tayo mga miyembro ang maaaring manghina, mawala ng gana, mas lalong mabigat po sa part ng mga pastor. Kapag nakita niya bumababa yung attendance, bumababa yung giving, bumababa yung activities ng church, halos walang umaatin sa mga gawain. Mabigat at malungkot sa part ng mga leader po yan. Pero sabi ng salita ng Diyos, everything works together for good. Baka naman kung halimbawa ang nakikita ni Pastor, ang bilis-bilis ng pag-increase ng ating attendance, ang bilis ng pagdago ng ating pong mga tinatawag na tithes and offerings, nakakapagawa tayo ng marami, ngunit isang banda ng hina at bumaba, ano na ang magiging reaction, Pastor? Ito rin ay part ng training sa isang leader, o kahit sa hindi leader, kahit sa ating mismong individual na mananampalataya. Sapagkat kung ating tinitingnan, tulad ng sinasabi ni Pastor kanina, ay yung mga magagandang bagay lang, tapos kapag hindi na natin nakikita yung magagandang bagay, hindi na tayo maglilingkod sa Diyos.
Kung sasabihin natin, mahal natin ang Diyos, kaya ako naglilingkod, isang malungkot na katotohanan at tama yung sinasabi ni Pastor kanina, paano pala kung hindi mo na mahal ang Panginoon, hindi ka na maglilingkod sa Diyos? Paano kapag halimbawa tayo ay nakararanas ng mga bagay, ito yung plano ko, ito yung gusto ko, ito yung maaaring gawin ko sa pamilya ko, sa sarili ko, pero pag hindi natin nakita, maglilingkod pa ba tayo sa Diyos? Training po sa atin mga kapatid, part ng paghubog sa atin upang tayo ay mag-polish na parang isang tunay na ginto. Ang pagdaanan natin ang lahat ng sitwasyon. Pangit at maganda, kailangan pagdaanan natin. Sapagkat ang buhay natin ay hindi lamang dito sa mundo ito. Ang preparasyon ng Diyos sa atin ay para sa langit na siyang inihanda para sa mga puro, mga ginto na tunay. Hindi para sa atin kolokyal o pangkaraniwang sabihin sa atin, dito sa mundong ito, ang daming Tupperware. Realidad naman po. Pag sinabing Tupperware, marami po talagang mapagkunwari sa mundo. Marami pong plastic sa mundong ito. Hindi natin pwedeng panghawakan ng sinabi ng isang tao, ng isang leader, sapagkat siya ay tao. At sapagkat hindi pa po siya na-purify. Pero kapag tayo nananatili sa kabila ng mga panghihina, sa kabila ng mga sitwasyon pinagdadaanan natin, pag nanatili tayo, unti-unti mawawala yung ating mga kahinaan. Ibig sabihin yung karupukan natin bilang tao ay unti-unti mapapalitan ng pagiging isang solido na nakapundasyon sa Panginoon sa salita ng Diyos. At kapag hindi tayo bumitaw sa kabila ng ating panghihina, tinitiyak ng salita ng Diyos na tayo ay magiging isang katulad ng kanyang anak. Ang ating pangalan ay Panginoon Jesus. Kaya wag po tayo magtaka mga kapatid kung sakasakaling pinagdadaanan natin yung panghihina. Normal na normal po yan sa tao. Normal na normal po sa isang taong marupok, sa isang taong mahina. Normal na normal po sa tao na magkaroon ng pagkakataong bumagsak sa pagkakasala. Sapagkat tayo po ay takot, marupok ang tawag. Meron pong magandang naka-define doon sa mga pangalan, sa mga kahulugan ng mga pangalan ng mga unang tao, simula kay Adan hanggang kay Noah. Siguro natagpuan niya sa YouTube, di ba? Kung ano yung pagkaka-define doon sa mga pangalan nila. Parang isang paragraph na nagsasabing, ang tao ay talagang nilikha. Ngunit, maganda basahin siguro basahin mo sa inyo. Sapagkat po yun ang realidad ng tao Pero ang tinutukoy doon na magiging solusyon sa atin upang tayo ay makapagpanatili ay ang Panginoong Hesus. Sabi po dito, ito po, simula kay Adan hanggang kay Noah, yung pagkakasunod-sunod niyan ay si Adam, si Seth, si Enos, si Kenan, si Mahalalel, si Jared, si Enoch. Minto sila, Lamech at Noah. Ang sabi po doon sa kanilang mga kahulugan ng pangalan man is appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing comfort or rest. May kahulugan pala yung pangalan na yun. At ang tanging magiging kapahingahan natin, ang tinutukoy dito pagdating sa panahon ni Noah, ay ang promising patungkol kay Jesus Christ. Kung titingnan po natin, ang mga Israelita, nakaranas sila ng matinding kapangyarihan at himala ng Panginoon pag pinag-aralan natin yung Genesis. Paulit-ulit natin binabalikan. Maging sa Exodus sa panahon ni Moses, nakita nila yung mga himala ng Diyos. Pero may tendency pa rin na yung mga Israelita ay nangihina at tumatalikod sa Diyos. Maaaring magtatanong tayo sa kabila ng nakita nila, ganun yung dagat, hinati, nakatawid sila sa tuyong lupa. Yung mga salot, nakita natin kung paano pinadala ng Diyos at kung paano pinarusahan yung Parao. Nakita ng mga Israelita. Pero sa kabila ng mga nangyari ngayon, bakit tumatalikod pa rin ang mga Israelita sa Diyos? Bakit umaalis pa rin sila doon sa turo ng Panginoon at naghahanap pa rin sila ng mga ibang mga kaparaanan upang maparangalan nila ang Diyos? Isang katotohanan at realidad mga kapatid, na sa simula pa, ang kaaway ng Diyos, ang nagrebelde sa Diyos, hanggang ngayon nandito pa rin sa mundo. At ang intention lagi ng kaaway ng Diyos ay para tayo mapanghinain at talikuran natin ang Diyos. Kaya kung nangyayari sa mga Israelita yung panahon na yun, na sila nanghihina at tumatalikod sa Diyos, it is because may kalaban ng Diyos.
At walang ginawa si Satanas, sabi nga po sa John chapter 10 and verse 10, na parito ang diablo para siya ay magwasak, magnakaw at pumatay. And therefore, ang lahat ng ating nararanasang panghihina, pamamaraan pa rin ng diablo para talikuran natin ang Panginoon, katulad na ginagawa ng mga Israelita ng panahon. Sa kabila ng nakita ng mga Israelita, yung Diyos nagpapadala ng pagkain araw-araw, pinapadala ng Diyos kung ano kanilang pangangailangan araw-araw, pero hindi pa rin nila makita yung goodness ng Diyos. Kaya tama yung sinasabi ni Pastor kanina, minahal tayo ng Diyos. Kaya dapat tayong mag-respond ng pagmamahal sa Kanya. Sapagkat siya talaga itong nagmamahal sa atin. At paano nga, sa kabila ng pagmamahal ng Diyos, tumatalikod pa rin ang tao. Kaya hindi po pwedeng panghawakan natin. Kaya ako naglilingkod sa Panginoon sapagkat mahal ko siya, mainit ako ngayon. Paano pag hindi na mainit? Paano pag nanghina na? Tatalikuran din natin ang Diyos. At realidad po yun. Kaya lang ang mahalaga mga kapatid, wala pong condemnation. Hindi po natin dapat habangin, laitin ang kapatid nating nanghihina sapagkat lahat man tayo ay nakararanas ng panghihina. Sa halip dapat nating alalayan at muling palakasin at nang sa gayon makabalik at pag nakabalik makikita na naman natin yung bagong sigla. Ganon din ang nangyari sa panahon nila Gideon. Sinisita ng Gideon ang Panginoon at sabi, bakit Panginoon? Sinabi mo na yung aming mga ninuno ay hinamon sa Ehipto, naranasan yung mga ganon. Pero bakit namin pinagdadaanan ng ganitong kalupit? Yung kanilang mga paraling, pinapaapakan sa mga baka, sa mga kamilyo hanggang wala na silang maani. Yung mga tinatawag nilang mga Amalekita, yung mga Midyanita, pag sinalakay sila, halos wala silang maani. Kaya nga si Gideon, kung maalala niyo yung kwento, doon na siya yung trigo doon niya ginigiig sa hukay para hindi siya makita. Kung makaharvest man siya ng kunti, doon niya ginigiig sa ilalim ng hukay para hindi siya makita. Kaya sabi ni Gideon, bakit pinaparanas mo sa amin, Panginoon, ng ganito? Realidad po mga kapatid, ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga karanasan natin ito ay pinapolish po tayo, pinupurify po tayo. Sapagkat kung tayo hindi padadaanin sa mga ganitong klaseng proseso, hindi natin makikita yung tunay na kabutihan ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid na sa ating pagiging tao ay patuloy natin makita yung goodness and mercy ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo taga-rito. Doon talaga ang ating preparasyon. Kaya ginagawa ng Diyos sa atin ay tayo'y hubugin, gawing isang makintab na ginto, sapagkat ang Diyos, ang kanyang purpose ay makasama tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom sa langit. At hindi po pwede doon ang hindi pure. Hindi po pwede doon yung ikangay Tupperware. Kailangan talagang pagdaanan natin dito sa mundong ito, i-purify tayo. Meron tayong narinig nung panahon na tayo ay nasa relihiyon, na tayo daw ay papadaanin sa purgatorio. Well, teaching ng tao yun. Pero kung meron man isang lugar na sinasabing purgatorio, maaaring ito na yung sasabihin natin. Ang mundong ito is the place of process ng mga tao. Para pag umalis tayo sa mundong ito, ay tunay na tayo. Karapat-dapat na tayo manirahan sa kaharian ng Diyos. Na walang mag-ituturing na hindi pure sa kanyang kingdom. Kaya mga kapatid, kung ang mga bagay na pinagdadaanan natin ay nakapagdudulot sa atin ng panghihina, saan tayo dapat pumunta? Sabi nga ni Pastor nung nakaraan kung ikaw ay manghihina at ikaw ay isang battery, flashlight, saan ka pupunta? Mag-charge ka doon sa nagbibigay ng power. Kasi kung aalis tayo doon sa nagbibigay ng power sa atin, lalo tayo malubat, lalo tayo hindi papakinabangan. Kaya the more na nakararamdam tayo ng panghihina, the more nating pagsikapan na maka-charge tayo sa Panginoon. Ang charger natin ay hindi naman nawawala ng hindi naman nawala ng power kahit kailan. Ang kailangan lang natin mag-charge para hindi tayo patuloy na manghina at hindi tayo patuloy na mawala ng gana. Importante patuloy tayo maglapit sa Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon sa pagpapalakas sa atin
Itinuro sa atin, manalangin ka, magbasa ka ng kanyang salita, makipag-fellowship ka sa mga kapatid, sabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kakalimutan ang pagtitipon na katulad dito. Upang ang ating pong mga pinagdadaanan, kahit anong mangyari, ay maibsan. Aminin natin sa hindi mga kapatid, meron tayong mga magagandang plano sa buhay. Pero pag hindi natin ito natutupad, hindi man tayo pwedeng magmaktol at sabihin natin, bakit Panginoon? Plano marahil natin yun at hindi plano ng Diyos. Baka yung mas dakilang plano ng Diyos ang siyang dapat mangyari. Kaya tinuturuan tayong maunawaan natin mga kapatid ang sitwasyon na kapag ka ang isang bagay na gusto natin ay hindi nangyari, baka may mas higit na mabuting plano ang Diyos sa atin. Sabi ko nga sa Romans 5:2, everything works together for good for those who love God, na tinawag ayon sa kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. Pagkadaming mga karakter sa Bible na kung ating babalikan, ay talagang maaari nating maging inspirasyon at mawala yung ating pagdududa sa Panginoon. Akalain mo sa isang, parang sabihin natin, matino naman na tao si Jose, alam natin yung kwento. Anong ginawa ng kanyang mga kapatid? Inihulog sa hukay at para palabasing namatay. At isabi sa kanilang magulang, Tay, wala na si Jose, palangga mo. Tinatahian pa man daw kasi ng magandang damit na may mga kulay-kulay pa. Siguro malo, parang gano'n. Tapos inihulog sa hukay. Tapos ginawagawa nila, di ba, sa istorya, nagkatay ng kambing, inilubog doon yung kanyang malong, tapos pinakita sa tatay. Sabi ito, talagang hindi namin makita, siguro niluray ng leon. Pero naisip pa rin ng mga kapatid, ng panganay, sabi, hanguin natin, pagkapirahan na lang natin. So hinango, ibinenta. Ibinenta sa mga Ismailita. At ang Ismailita naman, may ibinenta naman sa mga taga-Ehipto. At nabili siya ni General Potiphar. Doon sa kwento makikita natin, matino naman na tao si Joseph, pero bakit nakararanas siya ng ganong kalupit na mga pinagdadaanan? Hanggang sa dumating sa puntos, nabilanggo siya, hindi dahil sa ginusto niya, dahil sa may kasalanan siya. Nabilanggo siya dahil sa hindi siya nagkasala. Ang lupit, di ba, kung titingnan natin? Kasi, gandang lalaki siguro eh. Inaraw-araw mo naman siya ni Potiphar nakiti, ni Mrs. Potiphar, na hindi man niya pinatulan. Kaya dahil sa hindi niya pinatulan, ipinakulong na lang siya. Sabi siguro ni Mrs. Potiphar, ikaw ha, ayaw mo sa akin, diyan ka sa kulungan. So ang sama ng sitwasyon, ang pangit ng sitwasyon. Pero akalain mo ang plano ng Diyos pala ay para siya ay gamitin na mag-interpret ng panaginip ng parao at siya ang magiging dahilan upang masalba ang kanilang buong lahi. Na kung hindi nangyari yun, ay sino man yung magiging administrador ng kayamanan ng Egypto during those time? Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan na hindi man nila alam kung paano yun isi-save, paano nila yung iipunin. Kasi hindi man nila alam kung ano mangyayari bukas. Pero ipinahayag ng Diyos kay Jose, lahat ng kasaganaan nito sa 7 taon, sa pamagitan ng panaginip, ipinakita na ganito rin ang mangyayari. After ng kasaganaan, 7 taon din magkakaroon ng kahirapan. Ay kung walang ganun, Jose, na nandudugo na nag-ipon ng mga butil ng mga adik, buong mundo naman yun, hindi naman sa Israel yung kahirapan na yun eh. So ibig sabihin, ang lahat ng mga nangyari kay Joseph na napakapangit, ang purpose ng Diyos ay maganda sa dulo. Naging dahilan siya upang masal para ang kanilang buong lahi at ang buong Middle East during this time para may makain sila. Imagine mo yung 7 years nang walang mabibiling pagkain. Kung walang stock, mamamatay sila sa grupo. Madami ba mga Bible character na nakaranas ng ang papangit na sitwasyon? Sila Daniel, ang kanyang mga barkada, nalagay sila sa isang sitwasyon na napakahirap. Pero anong purpose ng Diyos? Para ipakilala na ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging Diyos, ay higit kaysa alinmang dinidiyos during those time sa panahon ng pag-ahari ng Babylonia. So iba-iba sitwasyon. Sa panahon ng empire ng Egypt, may ginamit na si Joseph.
Sa panahon ni Nebuchadnezzar sa imperyo ng Babylonia, may ginamit na Daniel. Sa mga panahon na kung saan ang tingin ng tao ay parang wala na silang mapupuntahan, sa tingin ng tao ay parang bagsak na. Kailangan natin matutunan, mga kapatid, na ang pinakang sekreto lang ay manatili po tayong konektado sa Diyos. Manatili po ang ating charger nakakonect sa power. Upang yung ating panghihina, yung kawalan natin ng pag-asa, ay mapapanumbalik unti-unti. Hindi natin may pagkakaila. Si Pastor, bago siya nagkaroon ng maturity sa kanyang pananampalataya, dumaan din ng matinding mga pagsubok. Wala ni isa man siguro sa atin, sasabihin natin 2 years old, papunta pa lamang tayo ng 3 years old na simbahan. Hindi natin inaalis o ipinapauna nating sabihin na lahat tayo pagdadaanan natin ang manghina. May edad ka man, kabataan ka man, sapagkat ang mga bagay na ito ang magiging daan upang makilala natin yung goodness ng Diyos. Lagi na nating naririnig ang kwento tungkol kay Job, kung gaano pinahirapan yung kanyang physical na kalagayan. Pero ano ang naging bunga nito? Marami ang ginagawang inspirasyon ang kanyang buhay. And therefore, pangit yung pinagdaanan ni Job. Pero sa mga nagraranas ng kanyang kalagayan, masasabi natin, mas matindi pa nga yung pinagdaanan ni Lolo. Ako pa kaya? Ginagamit din ni Sir Paul na halimbawa yung nangyari kay Job. Maging ako, ginagamit ko rin yung ganoong karanasan. Sapagkat inalaw ng Panginoon na maranasan yung mga bagay na ang papangit para makita natin yung kanyang goodness. At hindi lamang tayo yung makikinabang, yung makaririnig ng mga kwento ng mga pinagdaanan kanya ay makikinabang din naman. And therefore, tama yung sinasabi ng Roma 8:28, that everything works together for good for those who love God and being called according to His purpose for their sa kanyang panukala, para sa kabubuti ng kanyang mga tinawag. Kaya kung nakakaranas ka ng panghihina, kapatid, magpuri ka sa Diyos, pasalamat, sapagkat mayroon kang pagkakataon na lumakas ulit. Kasi kung puro paglakas yung ating nararanasan, ang hirap niya, baka biglang bagsak, baka hindi tayo makabangon. So habang nakararanas tayo ng unti-unting panghihina, kapit lang sa Panginoon. Huwag lang natin tingnan yung kahinaan ng mga kapatid natin. Huwag lang natin tingnan yung mga pagkukulang ng pastor natin, ng mga leader natin, o kung sino man nagdadala sa atin. Huwag lang natin tingnan sa pagkatao din yung katulad natin. Kapag tumingin tayo sa tao, pag bumagsak yan, damay tayo. Sabi doon sa Roma 8, pag pinag-aralan natin yung buong Roma 8, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahirapan ba? Pag binasa niyo yung buong chapter 8 ng Romans, masasabi niyo, totoo nga, na ang pinagdaanan natin ay pinagdaanan nila Apostol Pablo. Hindi lang tayo nakaranas, sila man din ng mga matitibay matatag na sa Panginoon, nakaranas ng panghihina. Imagine si Elias, pagka pinag-aralan natin yung buhay ni Elijah, gano'n na siya makapangyarihan. Pag sinabi niya, mangyayari. 3 years and a half na hindi magkakaroon ng ulan. Nangyari. Pero dumating sa punto na siya ay nanghina. Sa katunayan, tinatakasan na niya ang Diyos. Pero hindi man siya nakatakas dahil sinusundan siya ng Panginoon. Nakita siya doon sa kuweba. Anong ginagawa mo dito? Pahinga lang po. Nagkaranas siya, ibig sabihin nanghina, napagod. Pahinga siya din sa kuweba. O sige, pahinga ka muna dyan. Pero pagkatapos niya, makuubos din yung tubig yan. Punta ka doon sa isang lugar sa Sarepta at doon makakakita ka ng balo na yun ang magpapakain sa'yo. Napakalakas na ang kapangyarihan kung pag-usapan ng anointing, grabe na ang anointing ni Elijah. Pero ang nangyari sa buhay niya, nanghina. Tinatakasan ang ministry sa kabila ng matitinding tagumpay na kanyang pinagdaanan. And therefore, mga kapatid, ang ating ipinapaalala dito, huwag po tayong mawala ng pag-asa pag naghihina tayo. Normal lang yan. Pag hindi natin nakikita yung resulta ng ating mga pinaghihirapan, normal lang yan. May mas magandang plano ang Diyos. At kung susundan natin ang mga nakasulat sa karanasan ng mga nauna sa atin, masasabi natin, mas matitindi pa pala yung kanilang pinagdaanan.
Kaya lagi ipinapaalala sa atin, aralin, basahin natin ang Biblia upang sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga nauna sa atin, yung mga nagsulat sa Biblia, masasabi natin, katiting pa lang pala ito sa akin. Wala pa pala ito sa kaliglingan. At kapag ganun ang ating pananaw, mga kapatid, ibig sabihin, nagmamature na tayo. Unti-unti na tayo napapolish, unti-unti na tayo kumintab. Tandaan natin, lahat tayo ay mga magagaspang pa. Kailangan pa nating katawan, kailangan pa nating lihahin, kailangan pa tayong i-varnish. Lahat yan ay pinagdadaanan para tayo isang maging maganda at maayos na muebles. Hindi ko ba, Pastor? Hindi madaling maging Kristiyano, pero mas pipiliin ko na hindi madaling maging Kristiyano dahil may pag-asa. Kaysa hindi madali ang hindi Kristiyano, na sigurado naman tayo ang kapahamakan ng kahihinatnan. Piliin na natin yung hindi madali, pero may pag-asang maging madali at maging maayos sa piling ng Diyos. Piliin na natin na hindi madali, pero meron tayong eternal na kaligayahan sa piling ng Panginoon. May kanta, di ba, ng mga may edad-edad na, ako'y may bahay na hindi nasisira doon sa langit. Di ba? Memorize mo pa yung pastor, may edad ka na rin, di ba? Yung mga ganun kasi, totoong nag-i-inspire sa atin yun. Sapagkat mayroong direksyon. Hindi tayo mag-iin sa mundong ito. Pansamantala lamang tayo dito. At dahil pansamantala lamang, pagdaanan natin lahat ng proseso na pinagdaanan ng mga nauna sa atin. Hindi naman kailangan tayo ay para maging banal, ay magpapapakot din tayo sa krus. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Na pagdating ng mahal na araw, ay palo din tayo sa katawan, sugat-sugatan ng blade yung likod. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, yung literal na buhay na kung ano yung ating pinagdadaan ng hirap, mawala ng maisuot, mawala ng makakain, mawala ng mga bahay, maaaring nasunugan, huwag naman mangyari. Pero ang lahat ng mga bagay na ay pinapahintulot ng Panginoon para turuan tayo magtiwala sa Kanya. Kasi kung magtitiwala tayo sa ating abilidad, magtitiwala na tayo sa ating kakayanan, at hindi na tayo sa Diyos magtitiwala, mas delikado po ang ating kalagayan. Sabi nga po ni Pastor kanina sa turo sa Sunday School, baka yung ang ating pagmamalaki, yung ating pagiging tapat, pagiging tawag nito, loyal, baka yun ang magiging daan natin upang ipagmalaki natin. Ako masigasig ako, ginagawa ko ito, dahil mahal ko ang Panginoon. Mabuti naman. Pero ang problema, paano pag hindi na natin mahal siya? Ang pinaka-importante maunawaan natin, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi maaaring maputol dahil sa sitwasyon. Mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Sa kabila ng maraming beses tayo nagkakasala. Hindi po tayo exempted na magkasala. Tandaan po natin, kahit pastor pa, kahit napakatibay na sa pananampalataya, nagkakasala at nagkakasala. Ang pinakamaganda sa pangako ng Diyos, hindi kita bibitawan. Hindi kita iiwanan. Kaya kung inyong aralin ang buong chapter ng Romans chapter 8, makikita natin, mga kapatid, kung gaano niya pinahahalagahan yung ating mga kahinaan. Kung gaano niya binibigyan ng importansya yung lahat ng ating mga kahinaan. Kaya binanggit niya sa bandang dulo ng chapter na hindi kailanman tayo ay maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, tama yung sinabi ni Pastor kanina. Si Abraham maraming sablay. Si Jacob maraming sablay. Si David maraming sablay. Pero hindi sila binitawan ng Panginoon. Sapagkat yung kanyang pangako ay nananatili. Ang pag-ibig niya at ang kanyang plano para sa mga anak niya ay hindi kayang baliin at sirain ng mga sitwasyon, ng mga kahirapan. Amen? Laban! Laban, mga kapatid. Hindi tayo po pwedeng madala. At sa pamagitan ng mga pinagdadaanan natin ay bibitaw tayo sa ating charge. Pinag-charge siya ng power. Manatili tayo sa power. Laban lang. Kahit manghina, normal lang. Laban lang. Para sa ating purification, bilang paghahanda sa ating tunay na residensya ang kalangitan.
Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong patuloy na pagpapaalala sa amin, Panginoon. Na tunay nga na kami ay mga mahina, marupok, may mga pinagdadaanan, may mga kalikuan. Ngunit Panginoon, salamat sa iyong pangako na kahit kailan ay hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, at kahit kailan, Panginoon, ang mga sitwasyon na aming pinagdadaanan ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig na iyong nilaan sa iyong mga minamahal namin. Purihin ka, O Diyos, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng inspirasyon at paalala, Panginoon, ng mga bagay na aming pagdadaanan ay natural lamang. At ikaw, Panginoon, ang naghahanda para sa aming kabubuti. Purihin ka sa mga ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning. God bless. Hallelujah.